Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2641. Tumanggaw si Jackie, hindi na nagsalita pa. Naisip niya na ang mga resulta ay isa-isang i-score. Naisip niya na ang kailangan lang niyang gawin ay tiyakin na ang kanyang sariling mga resulta ay mas mahusay kaysa sa kanyang katapat. Hindi niya inaasahan na matataas ang scores. Claude ay hindi manatiling kalmado pagkatapos marinig iyon at nagtanong, so totaled na ang resulta ng test. Tapos ang lalaking ito. Hindi niya itinuloy ang sinabi niya, pero hindi na kailangan. Natural na alam ng lahat kung ano ang iniisip ni Claude. Sa mga mata ni Claude, siguradong hihilahin sila ni Jackie pababa. Kung ang torneo ay isang individual, hindi magiging emosyonal si Claude, kahit na magagalit pa rin siya na hilahin sila ni Jackie pababa. Gayunpaman, kung ang lahat ng kanilang mga marka ay pinagsama-sama, kung gayon maging sina Claude at Benedict ay kaladkarin pababa kung hindi magaling si Jackie. Iuulat ni Elder Maurice ang kabuoang score kapag nag-ulat siya sa mga nakatataas. Kung ganoon, magmumukhang masama silang dalawa, kaya paanong mahinahon na tatanggapin ni Claude ang katotohanang iyon. Nakakunot ang noo ni Elder Maurice habang hindi nasisiyahang sumagot kay Claude, may problema ba sa ulo mo? Siyempre, total ang score. Kung ito ay isang individual na paligsahan, at ang isang tao ay lumampas sa mga marka ng lahat ng napakalaking halaga, ngunit ang dalawa pa ay hindi nagtagumpay, paano ito huhusgahan? Paano mo susukitin ang mga marka ng mga alchemist mula sa magkabilang panig? Naunawaan kaagad ng iba matapos marinig ang paliwanag ni Elder Maurice. Ang paligsahan ay hindi lamang sa mga individual na kasanayan. Ang mga marka ay kailangang i-total up upang talagang ipakita ang average na lakas. Ito ay palaging labanan sa pagitan ng dalawang puwersa, kaya natural na ang kabuoang score ang hahatulan. Gayunpaman, biglang naramdaman ni Claude na mas lalo siyang hinihila pababa. Galit na galit siyang nakatingin kay Jackie. Napabuntong hininga siya habang namumula ang mukha sa galit, Jackie. Ano man ang mangyari, kailangan mong gawin ang iyong makakaya. Kung kaladkarin mo tayong dalawa pababa at pareho tayong mauwi sa gulo, talagang hindi kita bibitawan. Walang imak na sumimangot si Jackie. May mga pagkakataong gustong-gusto niyang sumugod kay Claude at bigyan ito ng isang sampal para magising siya. Bahagya siyang umungol habang malamig na sinabi, "Can you act a bit more normal? Pwede bang makinig ka na lang sa sinabi ko sa'yo noon? Novel drama. Paano mo malalaman na hihilahin kita pababa? Sa paningin ko, ikaw ang hihila sa amin pababa. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin." Halos ma-stroke si Claude sa galit niya kay Jackie. Nagsimula na ring manginig ang buong katawan niya. Tuloy-tuloy na hinamon ni Claude si Jackie ngunit tila hindi nagtagumpay. Parang batang matigas ang ulo ni Claude. Kahit gaano pa siya magdusa dito, kumpiyansa pa rin niyang kukutsain si Jackie sa susunod. Pagkatapos nito, siya ay sisigawan pabalik ni Jackie, at sa huli ay magagalit siya ng husto. Walang magawang hinawakan ni Benedict ang braso ni Claude. Huwag mo na siyang kausapin. Ang taong ito ay hindi pa pinarusahan at hindi alam ang kanyang lugar. Marahil ay iniisip niya na makakakuha siya ng magagandang resulta sa paligsahan, kaya naman siya ay kumpiyansa. Haharapin niya. Katotohanan sa isang sandali. Kabanata 2642. Ang mga salita ni Benedict ay matagumpay na naaliw kay Claude at nagpakalma sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Jackie matapos niyang marinig ang sinabi ni Benedict. He retorted, "Nakakainis lang kayong dalawa na clown. Sa mata ko, tama ka, magsisimula na ang tournament. Malapit nang mabubunyag ang katotohanan, huwag ka lang umiyak kung ganoon." Pagkasabi noon ay nanlaki ang mga mata ni Claude at Benedict na hindi makapaniwala sa narinig. Baliw ba ang lalaking iyon? Akala niya talaga iiyak sila. Maging si Benedict, na may magandang ugali, ay halos hindi na makayanan at malapit nang sumugod para lumaban. Jackie. Gayunpaman, pinigilan siya ni Elder Maurice. Kumunat ang noo ni Elder Maurice at sinimulang suwayan silang tatlo, tumahimik kayong tatlo. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ay, bakit mo sinisikap na magsimula ng away at ipahiya ang iyong sarili? Dapat ay nakatuon ka sa iyong sarili at ang iyong mga iniisip ay dapat tungkol sa paligsahan. Wala akong pakialam kung sino ang nagyayabang o hindi. Hindi ko bibitawan ng sino man kung hilahin nila tayo pababa. Pagkatapos niyang sabihin na ang boses ni Master Forrest ay narinig sa kabilang panig, tapos na ang oras, mga kalahok, maghandang magsimula. Pinutol sila ni Master Forrest mula sa tensyon na iyon. Sinaman ang tingin ni Claude at Benedict si Jackie bago sila tumalikod at tumungo sa gitna. Ang mga tagapangasiwa ng Sky Peak Pavilion ay nagbigay sa bawat isa sa kanila ng condensing card.
Nakakuha silang tatlo ng parehong condensing card. Upang matiyak ang patas, ang tatlong baraha ay ginawa lamang nina Elder Maurice at Master Forest kanina. Matapos tanggapin ang card, tiningnan ito ni Jackie ng isang beses. Inihayag ni Elder Maurice ang huling tuntunin. 6 na oras ka lang. Kapag natapos na ang 6 na oras, pananatilihin namin ang iyong mga condensing card kahit na hindi ka patapos. Narinig ako ng lahat. Sabay na tumango ang 6. Matapos tingnan ang kanilang pagtango, biglang kuminang ang mga mata ni Master Forest, na parang may naisip. Tama, ang condensing card sa iyong mga kamay ay ginawa gamit ang isang espesyal na array. Mayroon itong ilang karagdagang function kumpara sa mga card na nakuha mo noon. Pagkasabi niyon, sinadya ni Master Forest na huminto sandali. Kakaibang nakatingin sa kanya ang lahat. Tila sinusubukan ni Master Forest na akitin ang lahat. Nang makita niya kung paano siya tinitingnan ng lahat, napangiti si Master Forest habang nagpatuloy siya. Ang condensing card ay may napaka-espesyal na function. Kung ang mga rune na iyong nakumpleto ay hindi umabot sa 60% pagpipino, sa sandaling makumplito mo ang mga ito, ang mga rune ay guguho sa kanilang mga sarili. Iyon ay nangangahulugan na ang mga rune na maaari mong kumpletuhin ay magkakaroon ng 60% pagpipino. Sa sandaling ikaw kumpletuhin ito, ang mga resulta ay maaaring ipahayag. Nung narinig nila na nanlaki ang mata ng lahat, bakit naiwan hanggang sa huli ang isang mahalagang balita? Sandali upang ipahayag. Nakakunot ang noo ni Jackie nang lumingon siya kay Elder Maurice. Tumingin lang si Elder Maurice nang walang pagbabago. Pagpapahayag. Halatang alam na niya ang tungkol sa balitang iyon. Kung nagawa na niya, bakit hindi niya pinayagan? Alam nila dati. Nang makita ni Master Forest ang kakaibang reaksyon ng lahat, ngumiti siya at nagpaliwanag, sinadya namin iyon. Simple lang ang dahilan, gusto naming subukan ang iyong kakayahang umangkop. Ang pag-anunsyo nito sa pinakahuling sandali ay magbibigay daan sa amin na makita kung ano ang kaya ng iyong isip kapag nakaharap ka. Hindi inaasahang panganib. Ang isang matagumpay na alchemist ay nangangailangan ng hindi lamang talento at kakayahan ngunit kalmado rin upang harapin ang panganib. Hindi na kailangan. Para sa anumang pag-uusap, magsisimula na tayo ngayon. Kabanata 2643. Matapos sabihin ni Master Forest na ang iba ay tumingin sa kanya na may pagkatulala, maliban kay Jackie at Bradley, halatang hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Master Forest. Bakit ang huling punto ay tungkol sa pagsubok sa kanilang katatagan? Ano ang nariyan upang subukan? Yung iba hindi. Naiintindihan, pero naintindihan naman agad ito ni Jackie. Pagkatapos magpumigla sa isang rune, ang isang alchemist ay tiyak na maaapektuhan sa pag-iisip kung ang isang rune ay mayroon sila. Maingat na nabuo crumble dahil ito ay hindi sa 60% refinement. Ang mas maraming rune na gumuho, mas magpanik ang alchemist. Sila ay gagawa ng higit pa at higit pa. Mga pagkakamali at makakaapekto ito sa kanilang mga huling resulta. Tila ito ay isang pagsubok na ginawa ni na Elder Maurice at Master Forest. Nagkasundo ang dalawa. Sige, itigil mo na ang mga maling pag-iisip, oras na para magsimula ang pagsubok. Ang orasan ay nagsimula na. 6 ka lang. Oras, kaya itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras sa mga hindi kinakailangang pag-iisip. Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang ang lahat ay mabuo ang kanilang sarili at agad na itinoon ang kanilang buong pagtuon sa mga card sa kanilang mga kamay. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatingin sa condensing card. Kay Jackie, kahit na naiwan ang mga rune sa card na may 20%, malalaman pa rin ni Jackie kung paano ito kukumpletuhin. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang mandirigmang iyon ay isang nangungunang alchemist sa isang unang gradong mundo. Ang lahat ng rune ay kasing dali ng ABC sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang mga alaala ay hindi pa rin ganap na naaayon sa kanyang katawan, maging ang mga pildores sa ika-9 na baitang ay magiging napakadaling pinuhin para kay Jackie. Hindi agad sinimulan ni Jackie na i-condense ang mga pill rune. Sa halip, nagsimula siyang tumingin sa kung gaano karaming mga pill rune ang nasa pinakamataas na kahirapan. Hindi niya nais na maging katulad ng iba at magsimula sa pinakamadaling rune. Ang pagkumpleto ng mga pill rune ay medyo iba sa mga refining pill. Kapag pinipino ang mga table task, hindi lamang kailangang panatilihin ng isa ang tableta, kailangan din nilang i-condense ang mga rune ng pill. Sa sandaling nagkamali ang isang pill rune, masasayang ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Kaya naman napakahirap maging high-grade alchemist. Sa condensing card, iba ang condensing pill rune. Ang mga pill rune sa card ay independenteng pag-iral. Kahit na ang pill condensing ay nagkamali, ang isa ay makakapagsimulang muli ng hindi naaapektuhan ang iba pang pill rune. Ang pinakamalaking problema ni Jackie ay hindi dahil hindi niya nakilala ang mga pill rune, ni hindi niya alam kung paano
Iguhit sila. Ito ay ang kanyang katawan ay hindi makasabay sa kanyang mga alaala. Hindi kayang sabayan ng kanyang mga kamay ang kanyang isip kaya naman nagkakamali siya. Gayunpaman, ang tournament ay talagang isang magandang pagkakataon para kay Jackie na magsanay. Kung tutuusin, kahit na may mga pagkakamali, maaari siyang magsimula. Tapos na. Dahil doon, sumili ang isang ngiti sa bibig ni Jackie. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig si Elder. Nag-aalalang boses ni Maurice. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Sa tingin mo ba ay napakahaba ng 6 na oras? Bakit hindi ka pa nagsisimula? Novel drama. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Nakatuon siya sa pag-alam kung aling mga pilron ang pinakamahirap pinuhin. Siya ay nakalimutan na ang iba ay nagsimula na habang siya ay nakatingin pa rin sa paligid. Si Elder Maurice na hindi na masyadong nagtitiwala sa kanya noong una ay biglang nawala ng gana, labi ni Jackie. Nakakunot noo habang nakatutok ang tingin sa 1020th pilron. Kabanata 2644. Ang rune na iyon ang pinakamahirap na pinuhin sa 2,000 rune. Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Jackie bilang kanan niya. Patuloy na sumasayaw ang kamay. Isang gintong kinang ang patuloy na umaagos mula sa kanyang mga daliri. Habang ginagalaw niya ang kanyang mga daliri, isang malabong golden pilron ang dahan-daang lumitaw sa kanyang kamay. Gayunpaman, tulad ng pupuntahan niya. Kumpletuhin ang kanyang huling stroke, ang kanyang kamay ay dumulas muli, nawawala sa isang stroke. Agad na nagpakawala ang pilron nang bigla itong nawala. Ang pagganap ni Jackie ay naging dahilan ng lahat. Lumaki ang kanilang mga mata. Hindi man lumingon si Jackie ay ramdam pa rin niya ang mga titig ng iba. Kumulo ang init ng ulo ni Elder Maurice. Para kay Jackie na mabaigo sa unang run ay masyadong mahina sa kanya. Kung magpapatuloy iyon, medyo desente na kung makakumpleto pa si Jackie ng 100 pilron sa 6 oras. Sa pag-iisip tungkol doon, biglang nakaramdam ng sakit si Elder Maurice. Hindi napigilan ni Mr. Zane na sumimangot habang nakatingin kay Jackie nang walang imak. Si Mr. Zane ay medyo pamilyar kay Jackie, ngunit hindi pa niya nakita ang mga kakayahan ni Jackie para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang nakita niya noon ay si Jackie ay nabigo sa pinakaunang run. Ang pagkabigo ni Jackie ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng iba pang 5 kalahok. Napatingin silang lahat, at hindi napigilan ni Claude ang mapatawa. Nakumpleto na ni Claude ang 5 pilron sa puntong iyon. Sa pagtingin sa kung paano nabigo si Jackie sa pinakaunang run, siya ay hindi kapani-pani walang nilibang. Ipinagmamalaki ni Jackie ang kanyang kakayahan kanina na para bang siya ang pinakamagaling sa mundo. Kahit anong sabihin ni Claude, babarilan lang siya ni Jackie. Gayunpaman, ng oras na para ipakita nila ang kanilang mga kakayahan, napakasama ng pagganap ni Jackie. Nakakunot ang noo ni Elder Maurice habang nakatitig kay Claude. Natigilan si Claude doon, malibang tumawa siya. Napakaraming nakakakilabot na salita ang sinabi ni Jackie noon, wala ba sa kanila ang nakarinig? Ipinagyayabang ni Jackie at inilagay ang kanyang sarili sa napakataas na pedestal, ngunit nagkaroon lamang ng kaunting kasanayang iyon. Ano bang mali sa pagtawa niya? Hindi napigilan ni Claude na mapaungol, akala ko kasi napakaganda ng lalaking ito, kaya pala bumagyo lang ang sinasabi niya. Wala siyang kahit isang kaunting kasanayan, ngunit nagawa niyang magyabang ng labis. Sumimangot si Elder Maurice at pinagalitan siya, tumahimik ka, hindi rin maganda ang ginagawa mo. Claude pursed his lips, hindi talaga masaya dito. Gusto niyang magdagdag ng ilang salita, ngunit alam niyang mas mahalaga ang paligsahan. Nais niyang gamitin ang kanyang kakayahan para makapaghatid ng suntok kay Jackie, novel drama. Si Master Maurice ay tumawa nang sinabi niya sa mainit na tono, hindi na kailangang kabahan. Kahit na ito. Ang tournament ay isang mas formal, hindi ito nangangahulugan na palagi kang mananatili sa antas na ito sa buong buhay mo. Kailangan mo. Ayusin mo ang sarili mo para sa tournament na ito. Para silang mga salita ng pang-aliw, ngunit napuno sila ng malalim na panunuya. Lahat ng naruroon ay nagawa. Upang sabihin na marami. Galit na galit si Elder Maurice kaya namula ang kanyang mukha. Gusto niya talagang bumaril. Ang mga salitang iyon. Gayunpaman, si Jackie ay isang alchemist pa rin sa kanilang panig sa huli. Kung nasa level lang si Jackie, wala. Maaari niyang sabihin na iyon ay kapanipaniwala. Ang gagawin lang nito ay pagtawanan siya. Kaya naman, napilitang lunukan ni Elder Maurice ang kanyang galit habang masama niyang tinitigan si Jackie. Narinig ni Jackie ang lahat. Mga panunuya sa paligid niya, ngunit walang kahit isang salita ang nakaapekto sa mood ni Jackie. Walang pakialam si Jackie sa pagtingin ng iba sa kanya. Matapos masira ang unang run, sinubukan niyang muli kaagad. Sa pagkakataong ito, binagalan niya ang kanyang sarili at hinayaan ang kanyang katawan na sundan ang kanyang mga alaala. Kabanata 2645.
Gayunpaman, kahit na siya ay bumagal, siya ay nabigo pa rin sa pinakahuling stroke. Matapos itong muling gumuho, hindi na napigilan ni Jackie. Pero sumimangot. Ito talaga ang pinakamahirap na pill rune. Kahit na ang isang ikawalong baitang alchemist ay maaaring hindi matagumpay na pinuhin ito sa kanyang lugar. Si Jackie ay nagkaroon ng tulong ng mga alaala at alam kung saan siya nagkamali at kung paano ito itatama. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakondense ni Jackie ang pill rune. Matapos mapunan ang pill rune, hindi pinawala ng condensing card ang pill rune na nangangahulugang ang. Ang rate ng refinement ay nasa 60%. Iyon ay lubos na ikinatuwa ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang The Way of the Divine Void Pill ay nasa mas mataas na antas kaysa sa anumang normal na Way of the Pill. Ang mas mataas ang rango, mas matatag ang mga pill rune, at mas mataas ang rate ng refinement. Ang 60% rate ng refinement ay talagang hindi ganoon kahirap para kay Jackie. Maaaring nakakuha si Jackie ng magagandang resulta sa pagsusulit sa huling pagkakataon, ngunit napunta pa rin siya sa ika-5 pwesto. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ito ay ang lawak ng kanyang mga kakayahan. Inilagay niya ang kanyang sarili sa antas na iyon dahil ayaw niyang makaakit ng labis na atensyon. Kung siya ay gumawa ng masyadong mahusay, maaaring siya ay mapansin ng mga nakatataas at magamit bilang isang lab rat. Wala pa siyang planong pumasok sa Inner Valley noon. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Jackie na ang Phoenix Valley ay isang hindi kapani-paniwalang mapanganib na lugar. Gayunpaman, nagbago ang mga opinyon ni Jackie, at walang dahilan para itago niya ang kanyang mga kakayahan. Matapos ay condensed ang pill rune, tumingin si Jackie sa pangalawa. Isa rin ito sa mas mahirap. Sa sandaling iyon, nag-aalalang sinabi ni Benedict. Hindi ba nasa 60% iyon? Malinaw kung nakuha ito sa 60%. Matapos makumplito ang isang pill rune kanina, nakita ni Benedict na gumuho ito sa condensing card dahil wala pa ito sa 60% refinement. Naapektuhan agad nito ang mental state ni Benedict. Kumunat ang noo ni Elder Maurice at sumigaw, tumahimik ka. Kung patuloy kang nababalisa, makakaapekto ito sa iyong mga huling resulta. Bilang isang alchemist, ang pagiging mahinahon ay napakahalaga din. Habang sinasabi niya iyon, ang boses ni Elder Maurice ay napakaseryoso. Sa totoo lang, kahit na ang mga kalahok ay wala sa isang napakatatag na kalagayan ng pag-iisip, mayroon pa rin silang higit na kontrol kaysa kay Elder Maurice. Sinisikap ni Elder Maurice ang kanyang makakaya na magmukhang wala siyang gaanong pakialam sa mga resulta, ngunit sa loob-loob niya, nasa gilid siya ng pagsabog anumang oras. Malinaw na naramdaman ni Mr. Zane ang pagkabalisa ni Elder Maurice. Walang magawa ang mga labi niya. Kung talagang natalo ang Phoenix Valley sa torneo, tiyak na papagalitin si Elder Maurice pagbalik niya. Si Mr. Zane ay hindi rin palalampasan. Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang magsisi si Mr. Zane na tinanggap muli ang gawaing ito. Pagkatapos, walang nakakaalam na magkakaroon ng napakaraming variable. Hindi masyadong maganda ang performance ng Phoenix Valley, kaya natural na hindi kapani-paniwalang masaya si Master Forrest. Sa sandaling iyon, ang kanyang halos umabot sa tenga ang ngiti. Pagkatapos niyang tingnan si Bradley, nagpakawala siya ng ngiti habang sinabing, not bad. Nakakumpleto ka na ng 100. Magpatuloy sa iyong pagsusumikap. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na nagpapahina ng moral sa iba pang mga kalahok. Ang lahat ay nakatutok sa condensing card sa kanilang sariling mga kamay, wala sa kanila ang nakatutok sa mga resulta ng iba sa sandaling iyon. Gayunpaman, matagumpay na inihayag ng mga salita ni Master Forrest sa lahat na nakumpleto na ni Bradley ang isang daang pill rune. Karamihan sa kanila ay nasa 40 o 50 pa lang, halos doble na sa kanila si Bradley. Kabanata 2646. Sinadya itong sinabi ni Master Maurice para mawala ang katahimikan ng iba. Yung hindi nakayanan. Kalmado ang kanilang mga sarili kahit na nagsimulang mamatla. Alam ng lahat na ang paligsahan ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kung natapos nila ang pagkaladkad sa kanilang tagiliran pababa, sila tiyak na mapaparusahan. Sa pagkakataong iyon ay hindi napigilan ng lahat maliban kay Jackie na nakatalikod. Mahinahon condensing pill runes. Napatingin silang lahat kay Bradley na kapareho ni Jackie. Kahit anong mangyari sa paligid niya. At kung ano-ano pa ang sinabi ng iba, nanatili siyang kalmado habang nagko-condense ng pill runes. Maging ang papuri ni Master Forrest kanina ay nabigong makagambala kay Bradley. Parang hindi ang pinupuri kanya. Tumawa si Master Forrest habang nagpatuloy, sa 6 na kalahok, 2 sa kanila ang pinaka-composed. Ang una ay si Bradley mula sa Sky Peak Pavilion, habang ang isa ay si Jackie mula sa Phoenix Valley. Si Master Forrest ay parang pinupuri niya si Bradley, at pinalaki rin si Jackie.
Gayunpaman, alam ng lahat na si Jackie ay nakapag-condense lamang ng 10 pilron sa puntong iyon. Mayroong 70 pilron sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, si Jackie ay nanatiling hindi kapani-paniwalang binubuo. Kahit na galit na si Elder Maurice na malapit na niyang kagalitin at isumpa si Jackie, kumilos si Jackie na parang walang nangyayari, novel drama. Ang isa sa kanila ay nasa ilalim ng bato, habang ang isa ay nasa itaas. Ang pagpupuri sa kanila ng magkasama ay talagang kapareho ng pang-iinsulto kay Jackie. Sa sobrang inis ni Elder Maurice ay muntik na siyang mabulunan. Si Elder Maurice ay nagtitimpi sa buong panahon upang magawa ni Jackie ang kanyang makakaya. Kahit na pinapalitan ni Jackie ang mga pilron sa bilis ng snail, hindi masyadong masama ang sinabi ni Elder Maurice. Gayunpaman, nagsisimula siyang mawalan ng kontrol. Sumimangot si Elder Maurice at sinabing, Jackie, huwag kalimutan ang sinabi mo sa akin kanina. Natural na hindi nakakalimutan ni Jackie ang kanyang pangako kay Elder Maurice, ngunit hindi alam ni Elder Maurice ang plano ni Jackie. Si Jackie ay palaging isang taong gumagawa ng gusto niya. Hindi na kailangang malaman ng iba kung ano ang iniisip niya, basta't tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Nakakunot ang noo ni Jackie na medyo malamig na sinabi, natural na hindi ko makakalimutan ang sinabi ko noon. Kakasimula pa lang ng tournament. Hindi mo kailangang maging sobrang sabik bago lumabas ang mga huling resulta. Lalong nag-init ang init ng ulo ni Elder Maurice sa mga salitang iyon. Pakiramdam niya ay direktang hamon ang mga kilos ni Jackie. Siya, at nagsimula siyang magtaka kung may mali sa ulo ni Jackie. Kung hindi, paano mananatiling kalmado si Jackie sa ganoong oras? Pinaikit ni Elder Maurice ang kanyang mga mata, ilang pilron na ba ang nakondensed mo sa ngayon? Tingnan mo kung ilan lahat. Sa paligid mo ay mayroon na. Kung magpapatuloy ito, hindi mo ba iniisip na ang iyong mga resulta ay hihilahin ang lahat pababa? Kung hindi siya pipilitin, hindi sasabihin ni Elder Maurice ang lahat ng iyon sa harap ng Sky Peak Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ito. Akala niya wala siyang tiwala sa sarili niyang mga tao. Walang magawang ibinuka ni Jackie ang kanyang mga labi, naramdaman ang kay Elder Maurice. Galit sa kanyang sinabi. Gayunpaman, hindi payag si Jackie na sirain ng matandang iyon ang kanyang mga plano. Tumangala siya para harapin si Elder Maurice. Same time at sinabing, ganun din ang sasabihin ko. Kakasimula pa lang ng tournament, at hindi pa napagdesisyonan ang mananalo. Hindi mo kailangang magpanik masyado. I have my own plans, maghintay ka na lang ng resulta. Kabanata 2647. Ang mga salita ni Jackie ay parang pagdaragdag ng langis sa apoy. Nagalit si Elder Maurice kaya nagsimulang lumabas ang kanyang mga ugat sa kanya. Ulo. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, pinipigilan ng gana na bugbugin si Jackie. Huwag mo akong bigyan ng anumang dahilan. Kung magpapatuloy ka sa bilis na ito, walang paraan na makakakuha ka ng magagandang resulta. Ikaw. Kailangan mong tandaan ang iyong pangako sa akin. Kung hihilahin mo pababa ang lahat, mas mabuting isipin mo kung ano ang haharapin mo pagbalik mo. Seryosong tumango si Jackie, nakaramdam ng kawalan ng lakas sa init ng ulo ni Elder Maurice. Nakokontrol ko ang sarili kong bilis. Hindi mo kailangang mag-alala. 6 na oras na lang. Kalmayan mo lang muna ang sarili mo. Pagkatapos ng 6 na oras, makikita mo ang mga resulta para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang magalit ngayon. Si Claude at Benedict ay ganap na nakatuon sa pagpuno ng mga pilron, nang marinig nila ang pag-uusap ni na Jackie at Elder Maurice. Hindi nakatiis ang dalawa sa puntong iyon. Masyadong mayabang si Jackie. Napakawalang galang niya kay Elder Maurice. Ang kanyang mga kasanayan ay malinaw na hindi katumbas ng halaga, ngunit sinubukan pa rin niyang kumilos na para bang tiyak na makakamit niya ang isang magandang resulta. Nakakunot ang noo ni Claude nang tumigil siya sa paggawa sa kanyang mga ron. Tumangala siya kay Jackie at sinabing, Jackie, napakalayo mo na. Hindi ba natin alam kung nasaan tayo ngayon? Kung talagang kasing husay kagaya ng sinabi mo, paano mo nagagawang i-condense ang kaunting pilron sa puntong ito? Kung magpapatuloy ka sa bilis na ito, magiging kamangha-mangha kung mapapawi mo ang 100 pilron. Nagsalubong ang kilay ni Jackie. Ayaw niya talagang mag-aksaya ng oras sa kanila. Jackie. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap lang siya sa isang brick wall sa puntong iyon. Hindi nila maiintindihan ang anumang sinabi niya. Malinaw ang boses ni Jackie, hindi ka rin dapat nagmamadaling husgahan ako. Hindi mo ito sinasabi para sa kapakanan ng Phoenix Valley, ngunit para sa iyong sariling kasiyahan. Gusto mo lang palalain ako, pero pareho pa rin ang sasabihin ko. Bago lumabas ang mga resulta, huwag magmadali. Mr. Zane pursed his lips sleeplessly. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan sa sandaling iyon. Naglalaban sila sa loob ng harapan ng Sky Peak Pavilion, at walang gustong umamin ng pagkatalo.
Pakiramdam ni Elder Maurice ay hindi na rin kayang magpatuloy ng ganoon ang Phoenix Valley. Mas maganda kung hindi sila mag-away on the spot, pero hindi niya talaga mapigilan ang sarili niyang init ng ulo. Masyadong masama ang performance ni Jackie. Ito ay mas masahol pa kaysa sa anumang inaasahan niya. Gayunpaman, ang brat na iyon ay nanatiling matigas ang ulo at ayaw umamin ng pagkatalo. Iginiit niya sa kanila na hintayin ang mga resulta. Pagkatapos ng 6 na oras, napanatili niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang tiwala sa harapan. Si Elder Maurice ay hindi pa nakakita ng isang alchemist na tulad ni Jackie sa napakaraming bagay. Taon ng pag-oorganisa ng mga pagsusulit ng iba't ibang laki. Sa bilis ng takbo ni Jackie, walang paraan para makahabol siya, ngunit tila hindi naisip ni Jackie na iyon ang nangyari. Napangiti si Master Forrest habang sinusubukan niyang gumanap bilang isang tagapamagitan. Elder Maurice, huwag kang magalit. Malamang si Jackie. Hindi ka pani-paniwalang tiwala sa sarili niyang kakayahan. Kaya pala niya sinasabi ito. Kahit na mula nang makita ko si Jackie, naramdaman ko na siya ay isang hindi kapani-paniwalang tiwala na tao. Naniniwala akong kakayanin niya talaga. Lumikha ng isang himala, ang mga kakaibang salitang iyon ay narinig lahat ni Jackie, at naramdaman na lang ni Jackie na si Master Forrest. Hindi kapani-paniwalang maingay. Kabanata 2648. Gusto niyang lumaki ang internal conflict ng Phoenix Valley. Pagkatapos, masisiyahan siya sa kaguluhan mula sa gilid. Kung mas pinahiya ng Phoenix Valley ang sarili nito, mas masaya ang Sky Peak Pavilion. Halos sumabog si Elder Maurice sa sinabi ni Master Forrest, ngunit bigla siyang natigilan sa sandaling iyon. Siya. Patuloy na naaalala na si Master Forrest ay walang anumang mabuting hangarin. Siyempre, hindi siya mahuhulog sa panlilinlang ni Master Forrest. Isang malamig na sanggol ang pinakawalan niya habang nakatalikod at sinabing, alam ng Phoenix Valley kung ano ang sarili nating mga pamantayan. Master Forrest, dapat kang tumuon sa iyong sarili. Naninigas ang bibig ni Master Forrest nang sumilay ang matalim na tingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, itinikom pa rin niya ang kanyang bibig at ginawa iyon. Huwag ipagpatuloy ang pag-udyok kay Elder Maurice. Hindi dahil natatakot si Master Forrest kay Elder Maurice, ngunit dahil pakiramdam ni Master Forrest ay parang Phoenix Valley. Tiyak na mapahiya pagkatapos ng 6 na oras. Ang Sky Peak Pavilion ay tiyak na mananalo laban. Phoenix Valley. Kung kinukutya niya sila noon, hindi magiging matigas ang ulo ni Elder Maurice. Sa puntong iyon, hindi na nakapagpigil si Mr. Zane, hinailan niya ang manggas ni Elder Maurice bago sinabing, tuloy pa rin ang tournament. Lahat, huwag mag-aksaya ng oras. Matagumpay na nagsilbing paalala kina Claude at Benedict na ang kanilang ginagawa ang pinakamahalaga. Dahil ang batang iyon ay matigas ang ulo, pagkatapos ay maghihintay sila hanggang sa lumabas ang opisyal na mga resulta bago nila siya kagalitan. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie nang bigla siyang gumawa ng bagay na ikinagulat ng lahat. Kinuha niya ang kanyang condensing card, tumalikod at tinungo ang sulok ng bulwagan, novel drama. Nanlaki ang mata ng lahat habang nalilitong tumingin kay Jackie. Sumigaw si Elder Maurice, ano ang ginagawa mo? Napahinto si Jackie sa sigaw ni Elder Maurice, na walang pakialam sa sinasabi ni Elder Maurice. Sa halip, tumigil siya upang tumingin sa paligid bago niya napagpasyahan na sapat na ang distansya. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat, kailangan kong gawin ito sa katahimikan. Angkop ang lugar na ito para doon. Walang imik ang lahat nang sabihin niya iyon, feeling stranger si Jackie by the minute. Muling nag-init ang init ng ulo ni Elder Maurice, na wala na naman ang kalmado niyang kilos na kagagaling lang niya. Pakiramdam niya ay nililibak siya ng bawat kilos ni Jackie. Hindi napigilan ni Master Forrest na matawa, sobrang nakakatawa si Jackie. Naiisip niya ba talaga na maganda ang resulta? Medyo nainsulto lang siya kanina, pero mas pinili niyang umalis sa gitna para humanap ng sulok na matutuloy. Parang gusto niyang ipakita sa lahat na ang kanyang mga resulta ay napakahalaga at na siya ay hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanyang sarili. Maging si Conrad ay hindi napigil ang sabihin, anong ginagawa ng lalaking ito? Sa tingin ba niya master siya? Si Jackie ay natural na ginawa iyon para sa kanyang sariling mga kadahilanan. Matapos ikumpara ni Elder Maurice ang kanyang mga resulta sa lahat, siya nakalimutan ng tungkol sa kanyang posisyon bilang isang matanda at ang pagmamataas ng lambak habang sinimulan niyang kagalitin si Jackie. Hindi kaya ni Jackie. Lubusang huwag pansinin ito. Gayunpaman, ang pagsagot kay Elder Maurice ay mag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Kailangan din niyang patuloy na makinig sa pangungutya. Sa paligid niya, talagang itinuring ni Jackie ang paligsahan bilang isang hindi kapani-paniwalang magandang pagkakataon upang magsanay. Hindi ito katumbas ng halaga. Sa kanya na mag-aksaya ng anumang oras sa iyon sa lahat. Kaya naman pinili niyang lumayo sa mga taong iyon.
Maaari silang makipag-usap hanggat gusto nila. Hanggat hindi ito nakakaapekto sa kanya. Maging si Master Forest ay hindi makapagsalita, pakiramdam na tila kakaiba si Jackie. Nagpakawala siya ng tawa habang nayuyugyug niya. Ulo. Galit na si Elder Maurice kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang oras ay tumatakbo pa rin, at sa huli, inayos ni na Elder Maurice at Master Forest ang kanilang sarili. Kabanata 2649. Sa sandaling iyon, inilagay na ni Elder Maurice ang lahat ng kanyang pag-asa kina Claude at Benedict. Nanalangin siya sa kanyang puso. Para mas maganda ang performance nilang dalawa. Dahil wala na siya sa gitna, nakuha ni Jackie ang kapayapaan na gusto niya. Sa 2,000 pilron. Kailangan niyang tapusin, ang mas mahirap ay kinuha ang isang kapat ng mga ito. Inilagay ni Jackie ang lahat ng kanyang pagtuon sa mga hindi kapani-pani walang matigas na pilron. Nabigo man siya, paulit-ulit, wala itong nagawa. Bawasan ang kumpiyansa ni Jackie. Susubukan niya kaagad muli pagkatapos niyang mabaigo. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang suporta sa mga alaala ng sinaunang mandirigma. Ang mga alaala ay ang kanyang pinakamahusay na mga guro. Alam niya kaagad kung saan siya nagkamali at alam niya kung saan siya dapat tumuon. Para sa susunod na pagtatangka. Pagkaraan ng 2 oras, nagawa ni Jackie na makumplito ang 100 pilron. Sa mga 100 pilron na iyon, wala ni isa ang naging madali. Kahit na palagi niyang kinukumpleto ang run, inalagaan pa rin ni Jackie na patuloy na subaybayan ang oras. 4 na oras na lang ang natitira. Kung si Jackie ay patuloy na nakatuon sa mas mahirap na pilron, ang kanyang mga huling resulta ay malamang na talagang magiging masama. Kailangan niyang pabilisin ang takbo para makapagpakita siya ng magagandang resulta sa huli. Inilagay ni Jackie ang lahat ng kanyang mga saloobin sa pagpino ng mga pilron, ganap na hindi pinapansin ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Kung ikukumpara sa focus at composure ni Jackie, ibang-iba ang atmosphere sa gitna ng hall. Iyon ay dahil si Master Forest ay nagsimulang buong pagmamalaki na purihin muli ang mga resulta ni Bradley. Hindi masama, nakakuha ka ng 450 pilron sa loob lamang ng 1 oras. Ito ay ang pinakamahusay na resulta dito. Hanggat mananatili ka, ikaw ang magiging pinakamahusay na performer. Ang mga salitang iyon ay tapat na papuri mula kay Master Forest. Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ni Bradley ay talagang ang pinakamahusay sa lahat ng naruroon. Hanggat pinapanatili ito ni Bradley, mananalo ang Sky Peak Pavilion. Ang Phoenix Valley ay ang core ng Middle Province Alchemist Alliance. Hanggat matatalo nila ang Phoenix Valley, tataas ang pangalan ng Sky Peak Pavilion, at makakaakit sila ng mas mahuhusay na alchemist. Mapapalakas din siya nito at magkakaroon ng mas mataas na posisyon sa Sky Peak Pavilion. Kung ikukumpara sa excitement ni Master Forest, mas naging interesante ang mga mukha ng mga contestant. Maging ang dalawa mula sa Sky Peak Pavilion ay hindi napigilan ang kanilang ginagawa habang nakatingala kay Bradley. Nabalisa si Claude na nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at ang kanyang ekspresyon ay napalitan din ng takot, novel drama. Tiningnan niya ang sariling condensing card. 270 pilron lang ang nakumpleto niya. Tapos na sila. 100 ron ang pagitan. Kahit 2 oras lang ang lumipas, lumaki na ang distansya nilang dalawa. Si Claude ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Maabutin kaya niya si Bradley? Makakahabol ba siya kay Bradley kung ginawa niya ang kanyang makakaya sa susunod na 4 na oras? Sa sandaling iyon, hindi na umaasa si Claude na makakagawa siya ng mas mahusay kaysa kay Bradley, ngunit maaari lamang niyang abutin. Bradley. Gayunpaman, habang iniisip niya ito, hindi gaanong posible ang pakiramdam nito. Mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay ni Benedict. Ang pilro na katatapos lang niya ay biglang sumabog sa ere. Hindi siya. Mas maganda ang mood kaysa kay Claude. Kabanata 2650. Alam na alam ng dalawa na may nakasalubong silang kalaban na hindi nila kayang talunin. Higit pa rito, sila. May humila sa kanila pababa. Tila lalong lumalim ang pag-asa ng Phoenix Valley na manalo at mas madilim. Huminga ng malalim si Elder Maurice. Mukha siyang kamamatay lang ng sariling ama. Nakakunot ang noo ni Mr. Zane sa mood niya. Lumubog din. Kahit na 2 oras lang ang lumipas, mas lalong lumalim ang mga resulta. Sa 5 sa gitna ng bulwagan, ang 4 na hindi si Bradley ay nagkaroon ng higit o mas kaunting mga resulta. Lahat sila ay wala pang 300 ron na natapos. Sila ay hindi bababa sa 100 ron sa likod ni Bradley. Higit pa rito, si Bradley ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagal. Sa sandaling iyon, hindi na niya pinansin ang lahat ng ingay sa paligid. Parang Jackie lang. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw na may mahinang asul na glow.
Ang kanyang mga daliri ay patuloy na sumasayaw habang ang mga pilro na kanyang pinalapot ay lumulutang sa paligid na parang mga espiritu. Tumingin si Elder Maurice kay Bradley at bumulong, tapos na tayo sa pagkakataong ito. Hindi na natin kailangang maghintay ng 4 na oras para malaman ang mga resulta. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang mapatingin kay Jackie sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, si Jackie ay mukhang katulad ng dati. Ang walang emosyong ekspresyon ni Jackie ay naging dahilan ng pag-igting ng mga ngipin ni Elder Maurice. Nagbitiw na siya sa kanyang kapalaran, wala na siyang pusong suwayin pa si Jackie. Napabuntong hininga si Mr. Zane sa sobrang inis. Hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Noong una niyang nakilala si Jackie, naisip niya na may magandang kinabukasan si Jackie. Ginawa ni Jackie ang lahat sa isang hindi kapani-pani walang kalmadong kilos. Ang mga ganoong uri ng mga tao ay karaniwang palaging magiging matagumpay. Gayunpaman, nadama niya na ang kanyang mga naunang paghatol ay mali lahat. Ang iba't ibang mga aksyon ni Jackie ay lahat ay hindi kapani-pani walang nakalilito sa kanya. Maging si Mr. Zane ay nagsimulang maghinala kung may mali sa pag-iisip ni Jackie. Kung hindi gagawin ni Jackie ang isang bagay na walang katuturan. Malinaw na alam ni Jackie na limitado ang kanyang kakayahan, kaya bakit siya nagyayabang, na para bang tiyak na ihahatid niya ang mga resulta. Nawalan na ng pag-asa si Elder Mori. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nagsimula siyang magplano kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili kapag siya ay hinuhusgahan ng iba pang matatanda. Sinubukan niyang mag-isip ng mga paraan upang mabawasan ang kanyang mga parusa. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan ay hindi kapani-pani walang mahalaga sa pagkakataong ito. Ang Phoenix Valley ay maaaring hindi nakuha sa digmaan sa ibabaw, ngunit sila pa rin ang pangunahing bahagi ng alyansa. Ang katapusan. Ang katatagan na mayroon sila ay isang harapan lamang. Kung nagbayad sila ng mabigat na presyo sa oras na ito, ang mga susunod na araw ay magiging mas mahirap pa. Ang mga matatanda ay tiyak na hindi hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Sa pag-iisip tungkol doon, nagalit si Elder Maurice kaya siya bumulong kay Mr. Zane, hindi ko pababayaan yang Rick na yan. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. Makakalimutan ko ang ginawa niya dati. Ngunit ito ay isang mahalagang bagay, at talagang ginamit niya ito upang ayusin ang isang personal na sama ng loob sa pamamagitan ng pagrekomenda. Itong walang isip na brat. Siya ang kadalasang may pananagutan dito, tiyak na babayaran ko siya. Tumango si Mr. Zane. Sa personalidad ni Mr. Zane, hindi siya magdadagdag ng kahit ano kahit na pumupuna si Elder Maurice. Isa pang matanda na ganyan. Kabanata 2651. Sa puntong iyon, kahit si Mr. Zane ay galit na galit. Kapag lumabas na ang mga resulta at kung natalo sila, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Kasabay nito, tuluyan na silang mawawala ng dignidad. Tiyak na ihahayag ng Sky Peak Pavilion ang balitang ito sa lahat ng dako. Pagdating ng panahon, mawawala ng materyal at dignidad ang Phoenix Valley. Ang bagay na ito ay tiyak na magdudulot ng malalaking alon sa loob ng Phoenix Valley. Dahil siya ay bahagi nito, tiyak na hindi niya magagawang alisin ang anumang responsibilidad at maparusahan para dito. Baka hindi na rin niya mapanatili ang posisyon niya ngayon. Ang pag-iisip pa lang niyan ay sumasakit na ang ulo ni Mr. Zane. Sinimulan din niyang kamuhian si Elder Rick. Dati, wala rin siyang ginawang malinis. Kung gusto nating harapin siya, kailangan nating hukayin ang lahat. Walang sino man ang gumawa ng anumang bagay tungkol dito dahil hindi siya kailanman nagdulot ng anumang partikular na masama kahit na sa pamamagitan ng paggamit ng mga opisyal na bagay upang ayusin ang kanyang mga personal na sama ng loob. Iba na sa pagkakataong ito. Kapag natalo tayo, lahat tayo ay maaapektuhan, at hindi siya madaling bumaba. Tumango si Elder Maurice doon, na nagpaplano na kung paano niya haharapin si Elder Rick pagbalik niya sa Phoenix Valley. Sa sandaling iyon, sina Elder Maurice at Mr. Zane ay naiinis na kay Elder Rick. Kung hindi inirerekomenda ni Elder Rick si Jackie, maaaring nagkaroon pa sila ng pagkakataong baguhin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, sa puntong iyon, magiging isang himala na kung hindi sila kaladkarin ni Jackie pababa, lalo pat paikutin ang mga talahan na yan. Napakalayo na ni Jackie sa gitna sa puntong iyon. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ilang pilron na ang nakumpleto ni Jackie, ngunit wala rin sa kanila ang gustong malaman. Kahit na hindi sila nag-abala sa pagtingin, maaari nilang hulaan na si Jackie ay malamang nawala sa 100 pilron. Batay sa kanyang naunang bilis, magiging kahanga-hanga kung nakumpleto ni Jackie ang 300 pilron sa loob ng 6 na oras. Talagang hihilahin ni Jackie ang lahat pababa sa kanyang mga resulta, at magiging dahilan upang matalo sila sa paligsahan. Lalong maasim ang mga mukha nilang dalawa, habang si Master Forrest ay may malademonyong ngiti.
Sa sandaling iyon, iniisip na ni Master Forest kung paano niya gagamitin ang panalong ito para umakyat sa mas mataas na lugar. Kung gayon, tiyak na lahat ng mga taong nakatarget sa kanya o minamaliit siya noon, ay titignan siya ng may paghanga at pagseselos, novel drama. Lalong nasa sabik si Master Forest habang iniisip niya ito. Hindi niya napigil ang mapangiti. Nakita ni Elder Maurice ang malaking ngiti sa mukha ni Master Forest, at muling sumabog ang kanyang puso sa galit. Walang ibang masabi sa sandaling iyon. At the most, magiging biro lang siya sa iba. Sinubukan niyang i-compose ang sarili. Nang magsimula ang ika-5 oras, may ilan sa kanila na nasa bingit na ng pagbagsak ng pag-iisip. Sa kanila, ang isa na hindi gaanong matatag ang pag-iisip ay si Benedict. Patuloy na namumutla ang kanyang mukha habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin at nilalabanan ang condensing card sa kanyang kamay. Ito ay hindi malayo mula sa katapusan ng limitasyon ng oras. Sinisikap ng lahat ang kanilang makakaya upang malagpasan ang huling bahagi. Sa sandaling iyon, nakumpleto na ni Benedict ang 600 peel run, ngunit iyon na ang kanyang limitasyon. Walang isang run mula sa natitirang 1,400 na kaya niya. Kumpleto. Sa bawat oras na sinubukan niyang kumpletuhin ang bago, hindi ito makakamit ng mataas na pagpipino, o babagsak dahil sa mali niyang pagguhit ng run. Ang pagkumpleto ng 600 peel run ay hindi magandang resulta para kay Benedict. Hindi niya pinansin ang 3 mula sa Sky Peak Pavilion, pero kitang-kita niya ang kalagayan ni Claude. Nakumpleto na ni Claude ang 640 peel run at nagpapatuloy pa rin, ngunit si Benedict ay nasa limitasyon na niya. Kahit na naging matalik na magkaibigan silang dalawa sa loob ng maraming taon, hindi akalain ni Benedict na mas hihigit pa sa kanya si Claude. Kabanata 2652. Pagsaksi kay Claude sa pagkamit ng mas mahusay na mga resulta ay lubhang nakaapekto sa kalagayan ng pag-iisip ni Benedict. Puno ng pawis ang kanyang noo habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, isang malabong pulang kinang ang sumasayaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa bawat oras na siya ay malapit ng makumplito ang isang run, siya ay mabibigo dahil sa ilang kadahilanan o iba pa. Kahit na nagawa niyang makumplito ang isang run, ito ay masisira ng condensing card dahil sa kakulangan ng pagpipino. Sa dami ng nangyari, mas lalong nadismaya si Benedict. Ang kanyang hindi matatag na estado ng pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pag-unlad sa biglaang paghinto. Nang makita si Benedict na nasa ganoong kahindek-hindek na kalagayan, lalo pang kinabahan sina Elder Maurice at Mr. Zane. Kahit na sigurado na sila na matatalo sila sa patimpalak, kung masama ang kanilang resulta, mas matindi ang parusa sa kanila. Kung nangyari iyon, magiging mas mahirap para sa kanila na alisin ang anumang responsibilidad. Huminga ng malalim si Elder Maurice habang nakakunot ang noo. He tried his best to maintain a gentle tone. Benedict, keep your composure. Huwag hayaang mapunta sa iyo ang iyong pagkabalisa. Alam mo na ang pagiging balisa ay hindi makakatulong sa iyo, at magpapalala lamang sa iyong kalagayan. Kapag nakabalik ka sa Phoenix Valley, mas lalo kang mapaparusahan dahil dito. Nagdulot ng kirot sa puso ni Benedict ang mga salitang iyon, ngunit nakatulong din ang mga ito sa pag-udyok sa kanya. Kinagat niya ang labi habang ginagamit niya ang sakit para pakalmayan ang sarili, pinasikip ang kanyang pag-iisip. Bahagyang kumunot ang kilay ni Master Forest habang umuungol, 880 ka na. Sa kaunting trabaho, ikaw ay nasa 900. Ang mga salita ni Master Forest ay malinaw na nakakagambala sa iba pang mga kalahok. Tulad ng gusto niya, ang mga salitang iyon ay nagawang mag-trigger sa 4 na kalahok na nasa gitna. Nanlaki ang mata nilang lahat habang sila. Hindi makapaniwalang tumingin kay Bradley. Habang tumatagal ang tournament, mas mahirap. Ang pagkumpleto sa bawat pagtakbo ay pahirap ng pahirap. Naturally, alam nila na si Bradley ay mas mahusay kaysa sa lahat ng naroroon, ngunit hindi nila inaasahan na si Bradley ay higit sa 200 ron ang layo mula sa sinuman sa kanila. Kung siya ay nagtrabaho ng kaunti mas mahirap, ito ay kahit na posible para sa kanya upang hilahin maaga sa pamamagitan ng 300 ron. Ang distansyang iyon ay nagbigay ng matinding dagok sa mga kalahok na sa simula ay lubos na tiwala sa kanilang sarili. Namula lahat ng mukha nila, at maging ang paghinga nila ay naging magulo. Galit na galit si Elder Maurice kaya kinuyam niya ang kanyang kanang kamay at tumingin kay Master Forest. Ayaw magsalita ni Elder Maurice kay Master Forest dahil pakiramdam niya ay matatalo ang Phoenix Valley. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Elder Maurice si Master Forest na patuloy na sinisikap na guluhin ang mental na kalagayan ng iba pang mga kalahok. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na ang kanyang sariling mga alchemist ay humantong sa masamang resulta dahil sa kanilang kalagayan sa pag-iisip. Kumunot ang noo ni Elder Maurice at sinabing, Master Forest, dapat mong bantayan ang iyong mga salita. Kung gusto mong purihin ang sarili mong mga alchemist, magagawa mo yun pagkatapos lumabas ang mga resulta. Bakit mo patuloy na sinusubukang maapektuhan ang mental states ng lahat?
Napataas ang isang kilay ni Master Forrest bago siya nagsabi sa paraang walang pakialam, hindi ba't nagkasundo na tayo na susubukan din natin ang kakayahan ng lahat na manatiling kalmado? Wala namang masama sa sinabi ko. Sino ang dapat sisihin kung hahayaan nilang ma-distract sila? Nagdilim ang mukha ni Elder Maurice at galit na sinabi niya, ikaw. Saktong pagkasabi niya nun ay pinigilan siya ni Mr. Zane na nakatayo sa tabi niya. Hinawakan ni Mr. Zane ang braso ni Elder Maurice at bamulong, Elder, huwag kang masyadong magalit. Ang Forrest ay isang matandang Zorro. Kung patuloy mong susubukan na labanan siya, mas magagalit ka sa iyong sarili. Ang mga resulta ay malinaw na, kaya dapat tayong tumuon sa hinaharap. Kabanata 2653. Pagsaksi kay Claude sa pagkamit ng mas mahusay na mga resulta ay lubhang nakaapekto sa kalagayan ng pag-iisip ni Benedict. Puno ng pawis ang kanyang noo habang patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, isang malabong pulang kinang ang sumasayaw sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa bawat oras na siya ay malapit nang makumplito ang isang run, siya ay mabibigo dahil sa ilang kadahilanan o iba pa. Kahit na nagawa niyang makumplito ang isang run, ito ay masisira ng condensing card dahil sa kakulangan ng pagpipino. Sa dami ng nangyari, mas lalong nadismaya si Benedict. Ang kanyang hindi matatag na estado ng pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pag-unlad sa biglaang paghinto. Nang makita si Benedict na nasa ganoong kahindek-hindek na kalagayan, lalo pang kinabahan sina Elder Maurice at Mr. Zane. Kahit na sigurado na sila na matatalo sila sa patimpalak, kung masama ang kanilang resulta, mas matindi ang parusa sa kanila. Kung nangyari iyon, magiging mas mahirap para sa kanila na alisin ang anumang responsibilidad. Huminga ng malalim si Elder Maurice habang nakakunot ang noo. He tried his best to maintain a gentle tone, Benedict, keep your composure. Huwag hayaang mapunta sa iyo ang iyong pagkabalisa. Alam mo na ang pagiging balisa ay hindi makakatulong sa iyo, at magpapalala lamang sa iyong kalagayan. Kapag nakabalik ka sa Phoenix Valley, mas lalo kang mapaparusahan dahil dito. Nagdulot ng kirot sa puso ni Benedict ang mga salitang iyon, ngunit nakatulong din ang mga ito sa pag-udyok sa kanya. Kinagat niya ang labi habang ginagamit niya ang sakit para pakalmayan ang sarili, pinasikip ang kanyang pag-iisip. Bahagyang kumunot ang kilay ni Master Forrest habang umuungol, 880 ka na. Sa kaunting trabaho, ikaw ay nasa 900. Ang mga salita ni Master Forrest ay malinaw na nakakagambala sa iba pang mga kalahok. Tulad ng gusto niya, ang mga salitang iyon ay nagawang mag-trigger sa 4 na kalahok na nasa gitna. Nanlaki ang mata nilang lahat habang sila. Hindi makapaniwalang tumingin kay Bradley. Habang tumatagal ang tournament, mas mahirap. Ang pagkumpleto sa bawat pagtakbo ay pahirap ng pahirap. Naturally, alam nila na si Bradley ay mas mahusay kaysa sa lahat ng naroroon, ngunit hindi nila inaasahan na si Bradley ay higit sa 200 ron ang layo mula sa sinuman sa kanila. Kung siya ay nagtrabaho ng kaunti mas mahirap, ito ay kahit na posible para sa kanya upang hilahin maaga sa pamamagitan ng 300 ron. Ang distansyang iyon ay nagbigay ng matinding dagok sa mga kalahok na sa simula ay lubos na tiwala sa kanilang sarili. Namula lahat ng mukha nila, at maging ang paghinga nila ay naging magulo. Galit na galit si Elder Maurice kaya kinuyam niya ang kanyang kanang kamay at tumingin kay Master Forrest. Ayaw magsalita ni Elder Maurice kay Master Forrest dahil pakiramdam niya ay matatalo ang Phoenix Valley. Gayunpaman, hindi nakayanan ni Elder Maurice si Master Forrest na patuloy na sinisikap na guluhin ang mental na kalagayan ng iba pang mga kalahok. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na ang kanyang sariling mga alchemist ay humantong sa masamang resulta dahil sa kanilang kalagayan sa pag-iisip. Kumunot ang noo ni Elder Maurice at sinabing, Master Forrest, dapat mong bantayan ang iyong mga salita. Kung gusto mong purihin ang sarili mong mga alchemist, magagawa mo iyon pagkatapos lumabas ang mga resulta. Bakit mo patuloy na sinusubukang maapektuhan ang mental states ng lahat? Napataas ang isang kilay ni Master Forrest bago siya nagsabi sa paraang walang pakialam, hindi ba't nagkasundo na tayo na susubukan din natin ang kakayahan ng lahat na manatiling kalmado? Wala namang masama sa sinabi ko. Sino ang dapat sisihin kung hahayaan nilang ma-distract sila? Nagdilim ang mukha ni Elder Maurice at galit na sinabi niya, ikaw. Saktong pagkasabi niya nun ay pinigilan siya ni Mr. Zane na nakatayo sa tabi niya. Hinawakan ni Mr. Zane ang braso ni Elder Maurice at bamulong, Elder, huwag kang masyadong magalit. Ang Forrest ay isang matandang Zorro. Kung patuloy mong susubukan na labanan siya, mas magagalit ka sa iyong sarili. Malinaw na ang resulta, kaya dapat ay tumutok tayo sa hinaharap. Kabanata 2654. Hindi na mababago ang resulta sa sandaling iyon. Kung ano man ang naging resulta niya, naayos na ito. Kung magdadalawang isip siya o magtangkang magdahilan, mapapamura siya. Kaya, kinuha niya ang kanyang condensing card at ipinakita sa lahat.
Walang emosyong sinabi ni Master Forest, 600 pilron. Kasalukuyang nauuna ang Phoenix Valley, sa susunod. Sumunod ay si Conrad mula sa Sky Peak Pavilion. Naninigas ang kanyang mukha habang atubiling ipinakita ang kanyang mga resulta sa lahat. Malamig na inihayag ni Master Forest, 600 pilron, isa ring average na resulta. Ngayon ang Sky Peak Pavilion ay may 1,150 pilron. Pagkatapos nito, inihayag ni Claude ang kanyang sariling mga resulta sa isang pagbitiw na paraan. Nang makita ni Master Forest ang mga resulta ni Claude, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngisi. Hindi masama, na kumpleto mo ang 650 pilron. Ito ang pinakamataas sa ngayon. Sa kabuuan, ang Phoenix Valley ay mayroong 1,250 pilron. Mayroon kang 100 na higit pa sa Sky Peak Pavilion, ito ay isang magandang resulta. Habang sinasabi niya iyon, ang ngiti ni Master Forest ay nagbabantang mahati ang kanyang mukha. Masyadong halata ang kanyang makahulugang ngiti. Nang makita iyon ng lahat mula sa Phoenix Valley, nagalit sila. Nagsisimula ng tumawid si Master Forest. Parang pinupuri niya ang Phoenix Valley, pero pangungutya lang ang lahat. Alam ng lahat na ang mga resulta ni Bradley ang pinakamaganda sa lahat ng naroon. Hindi pa niya inaanunsyo ang mga resulta ni Bradley. Ano ang 100 pilron? Si Jackie na lang ang natitira mula sa Phoenix Valley na hindi nagpakita ng kanyang mga resulta. Alam ng lahat maliban kay Jackie na si Jackie, ang mga resulta ay hindi na kailangang ipahayag sa lahat. Hihilahin sila ni Jackie sa bandang huli. Magiging himala kung makumplito pa niya ang 400 pilron. Matapos mabuo ang lahat ng resulta, tiyak na matatalo ang Phoenix Valley. Kumaibot ang mga labi ni Elder Maurice habang muling nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Napabuntong hininga si Mr. Zane habang pinupunasan ang mukha gamit ang kamay. Ang bawat isa ay may pakiramdam ng hindi maiiwasang pagkatalo sa kanilang paligid. Nasa ibabang punto na ang kapaligiran ng Phoenix Valley. Maliban kay Jackie, iniisip ng lahat kung anong klaseng parusa ang kanilang kakaharapin kapag nakabalik sila sa Phoenix Valley. Kahit na si Jackie ang pangunahing salarin sa pagkaladkad sa kanila pababa, lahat sila ay dala pa rin ang ilang responsibilidad. Nag-aalala si Elder Maurice na hindi man lang niya mapanatili ang kanyang posisyon bilang isang elder. Pagkatapos ng lahat, kung matalo sila sa tournament na ito, ang Phoenix Valley ay magdurusa sa maraming paraan. Ang katotohanang may nangyaring ganoon sa isang napakahalagang sandali ay tiyak na magagalit sa mga nakatataas. Ang mas nalulumbay na pagtatapos ng Phoenix Valley, mas masaya ang panig ng Sky Peak Pavilion. Hindi na naitago ni Master Forest ang kanyang ngiti. Lumingon siya para tingnan si Bradley at sinabing, panahon na para ipakita mo sa amin ang iyong mga resulta. Gaya nga ng sinabi niya, nawala na ang katahimikan niya nang mabasa niya ang mga resulta ng iba. Si Master Forest ay nakatingin kay Bradley na may hitsura na malapit sa pagsamba, ngunit talagang sulit kay Bradley ang hitsura na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga resulta ay talagang isang bagay na ipagmalaki. Higit pa rito, si Bradley ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Kahit alam niyang mas maganda ang kanyang mga resulta kaysa sa lahat ng naroroon, hindi man lang siya nagpakita ng labis na emosyon sa kanyang mukha. Kabanata 2655. Pinayagan siya ni Master Forest na i-flip ang condensing card sa kanyang kamay. Sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, ipinakita niya kaagad ang kanyang mga resulta sa lahat ng naroon. Sumili ang ngiti sa mukha ni Master Forest bago niya ipahayag na kumpleto niya ang 750 pilron. Napakahusay na resulta. Pagdaragdag nito sa mga naunang resulta, mayroon kaming kabuoang 2,100 pilron. Kung gusto ng Phoenix Valley na matalo ang resultang ito, dapat kumpletuhin ni Jackie ang hindi bababa sa 850 pilron. Ang mga salitang iyon ay halos isang hatol ng kamatayan sa lahat ng taga-Phoenix Valley. Nangangailangan si Jackie ng 850 pilron para mapilitan pa ang pagtali sa Sky Peak Pavilion. Bago ang lahat ng ito, dumating ang Phoenix Valley na may kumpiyansa na manalo. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Peak Pavilion ay hindi iyon dalubhasa sa paglinang ng mga alchemist, at hindi rin naniniwala si Elder Maurice na sinumang mahuhusay na alchemist ay nasa Sky Peak Pavilion. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming taon, ang Middle Province Alchemist Alliance ay kung saan nagtitipon ang mga Master Alchemist. Lahat ng nangyari noong araw na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang marahas na sampal sa mukha. Ang Phoenix Valley ay walang kalaban-laban para sa Sky Peak Pavilion, at natalo sila sa mapangwasak na paraan noon. Tiyak na mapapagalitan siya ng husto ng mga nakatataas kapag iniulat niya ang resultang iyon at maaaring malagay sa panganib ang kanyang posisyon bilang isang elder. Habang iniisip ito ni Elder Maurice, lalo siyang nalungkot. Inasahan pa niyang magiging miserable ang kanyang buhay sa hinaharap dahil lalo siyang nanlulumo.
Matapos ipahayag ni Master Forrest ang mga resulta ni Bradley, hindi na niya napigilan ang saya sa kanyang puso. Halos iwagayway niya ang kanyang buntot sa puntong iyon. He said with a smile on his face, hindi pa fully read out ang resulta, hindi mo na kailangang malungkot. Wala ka pa bang Jackie? Tingnan mo na lang si Jackie ngayon, hindi naman siya nag-aalala. Kung mayroon siyang ganoong ekspresyon sa kanyang mukha, tiyak na malaki ang tiwala niya sa kanyang mga kakayahan. Ginagawa ni Master Forrest ang kanyang makakaya para purihin si Jackie sa sandaling iyon, ngunit ang kanyang papuri ay halos insulto lamang sa Phoenix Valley. Nanginginig sa galit si Elder Maurice nang marinig iyon. Agad siyang napalingon kay Jackie. Tulad ng sinabi ni Master Forrest, mukhang hindi ka pani-paniwalang kalmado si Jackie sa sandaling iyon. Pareho lang iyon ang ekspresyon ni Bradley. Malinaw na nakita ni Jackie kung gaano kahanga-hanga ang mga resulta ng lahat, ngunit tila wala siyang pakialam. Napagpasyahan ni Elder Maurice na si Jackie ay dapat na baliw. Kahit papaano, si Jackie ay tila hindi katulad ng iniisip ng iba. Ang resulta ni Jackie ay malinaw na hahatakin ang lahat pababa, at tiyak na mapaparusahan siya, ngunit tila hindi niya alam ang alinman sa mga iyon. Biglang napangiti si Jackie at sumagot ng marinig ang sinabi ni Master Forrest, Master Forrest, tama ka. Malaki ang tiwala ko sa mga resulta ko. Nagulat si Jackie kay Master Forrest sa sandaling iyon. Mas gusto niyang purihin si Jackie para bigyan ng mas malaking mental blow ang Phoenix Valley. Sa bagay, simula pa lang ng tournament. May dalawa pang pagsubok na naghihintay sa kanila. Kung mas hindi kanais-nais ang kalagayan ng Phoenix Valley, mas makakaapekto ito sa mga huling resulta, at mas malamang na manalo ang Sky Peak Pavilion. Gayunpaman, hindi niya inasahan na biglang magsasabi ng ganoon si Jackie. Hindi na ito tiwala sa sarili, ngunit tiyak na may mali sa kanyang ulo. Natahimik si Master Forrest saglit bago siya nagsalita, narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Kung gusto ng Phoenix Valley na talunin ang Sky Peak Pavilion, kailangan mo ng hindi bababa sa 850 pilrune. Kung wala ang halagang iyon, hindi mananalo ang Phoenix Valley. Bahagyang tumango si Jackie, ngunit pinanatili pa rin ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Si Claude at Benedict, na kanina pa nakatulala at nananahimik, ay hindi na mapakali nang makita ang kinikilos ni Jackie. Sigaw ni Claude, Jackie. May sira ba talaga ang ulo mo? Nakumpleto mo ba talaga ang 850 pilrune? Kahit gusto mong magyabang, dapat gawin mo sa tamang lugar. Kabanata 2656. Ihahayag na ang iyong mga resulta, ngunit pinilit mo pa ring magyabang. Sa palagay mo ba iisipin namin na kahanga-hanga ka kung gagawin mo iyon? O baka iniisip mo na mababago nito ang iyong mga resulta? Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata. Ang ingay talaga ni Claude. Talagang ayaw niyang alalahanin ang mga taong iyon at inikat ang kanyang condensing card gamit ang kanyang kanang kamay bago itinuro ang numero sa card. 1,200 pilrune. Sa itaas ng kanilang mga naunang resulta, ang kabuuan ng Phoenix Valley ay dapat na nasa 2,450 pilrune, isang kabuuang 350 pilrune na mas mataas kaysa sa iyo. Kaya, nanalo kami sa unang round. Ang mga salita ni Jackie ay malinaw na narinig ng lahat. Biglang tumahimik ang maingay na bulwagan. May mga nakalimutan man lang huminga. Bahagyang nakanganga ang lahat habang hindi makapaniwalang nakatingin sa card ni Jackie. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling narinig si Master Forrest, imposible. Nakumpleto mo ba ang 1,200 pilrune? Paano mo ito nagawa? Paano mo nagawa ito? Dapat niloko ka. Niloko mo talaga. Bahagyang umungol si Jackie na hindi nakakagulat sa naging reaksyon ni Master Forrest. Maaaring hulaan ng sino man na sasabihin ni Master Forrest ang lahat ng iyon pagkatapos makita ang kanyang mga resulta. Hinaplos ni Jackie ang kanyang baba, matuwid na sinabi, Master Forrest, kailangan mong managot sa mga sinasabi mo. Sinasabi mo bang manloloko ako? Tapos sabihin mo kung paano ako nanloko. Sinasabi mo bang hindi ko nakumpleto ang pilrune o may mali sa mga condensing card? Matagumpay na napatigil ang mga salitang iyon kay Master Forrest. Naninigas ang kanyang mga labi habang naglalakad pasulong, may gustong sumigaw, ngunit wala siyang mahanap na sasabihin. Iyon ay dahil wala siyang maisip na paraan para sawayin si Jackie. Ang mga condensing card ay personal na ginawa ni Master Forrest at Elder Maurice. Upang maiwasan ang anumang pagdaraya, pinili nila ang mga ron sa lugar. Walang paraan para manloko sa pagsubok na ito. Dahil natapos ni Jackie ang mga pilrune na iyon, nangangahulugan ito na mayroon siyang kakayahan. Higit pa rito, kahit na nakikipagkompetensya si Jackie sa isang sulok kanina, siya ay naobserbahan sa buong oras. Kung may nagawa man siyang kainahinala, mapapansin agad siya. Kahit na gumawa si Jackie ng anumang kainahinala, hindi maisip ni Master Forrest ang anumang paraan na maaaring mandaya ni Jackie.
Napalunok si Master Forest habang nanginginig. Nagbabantang lalabas ang mga kilay ni Elder Maurai sa kanilang mga saksakan. Ang pagpintig ng kanyang puso ay naging pabago-bago habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Napatulala siya sa resulta ni Jackie at naghinala pa siyang nag-hallucinate siya. Siya ay nag-aalala na siya ay nananaginip dahil ito ay masyadong walang katotohanan. Isang alchemist sa ika-6 na baitang, isa na nagpakita ng napakaraming pagkakamali, ay nakakumpleto ng 1,200 pil rune sa loob ng maikling 6 na oras. Mayroon siyang kabuoang 250 pil rune na mas mataas kaysa kay Bradley na pinagmamasdan ng lahat. Hinawakan ni Mr. Zane ang braso ni Elder Maurai ng napakahigpit kaya napasimangot si Elder Maurai. Gayunpaman, masyadong emosyonal si Mr. Zane para mapansin iyon. Huminga siya ng malalim habang emosyonal na sinabi, "We won. Nanalo talaga kami." Masyado siyang excited. Ang kaninang nalulumbay nilang mood ay biglang bumangon. Halos mawalan siya ng kontrol sa sarili. Sa sinabi ni Mr. Zane, naputol ang pag-iisip ni Elder Maurai. Kabanata 2657. Tumango siya at tuwang-tuwang sumagot, "Oo. Nanalo kami. Kami ay ganap na nanalo. Nakakuha kami ng 350 puntos na higit pa kaysa sa kanila." Akala nila tiyak na ang pagkatalo, ngunit nakakuha sila ng isang sorpresang tagumpay. Kahit unang bahagi pa lang ng kompetisyon, napatunayan ng resulta ni Jackie na siguradong mananalo sila kung itutuloy niya. Dahil doon sa isip, tumangala si Elder Maurai kay Master Forest. Sa sandaling naisip niya kung gaano kadalas siyang tinutuyan ni Master Forest, naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang galit. Ngayong may pagkakataon na siya, hindi na niya ito pakakawalan. "Master Forest, talas talaga ng mata mo. Hindi ako katulad mo at hindi ko masabi kung gaano kay-special si Jackie sa isang sulyap." Nagawa kanyang talunin ng buong desidido. Kahit medyo maganda ang performance ni Bradley, malayo pa rin siya kay Jackie. "Lahat ito ay salamat sa pagbigkas mo ng lahat ng mga salitang iyon para aliwin kami. Ito ang humantong sa akin na maniwala na si Jackie ay isang hindi pangkaraniwang tao." Matapos sabihin iyon ni Elder Maurai, halos lumuwa si Master Forest ng isang subo ng dugo. Akala niya ay siguradong mananalo ang Sky Peak Pavilion sa pagkakataong ito. Hindi lamang sila makakakuha ng maraming mapagkukunan, ngunit mapapalakas din nila ang kanilang reputasyon. Sa sandaling matapos ang paligsahan, ikakalat niya ang mga resulta sa malayo at malawak. Ang katotohanan na ang Sky Peak Pavilion ay nakatayo sa tuktok ng Phoenix Valley ay tiyak na magiging dahilan upang sila ay ituring na mas mataas ng lahat sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang Phoenix Valley ay nasa gitna ng Middle Province Alchemist Alliance. Ito ay isang lugar na nakatuon sa paglinang ng mga alchemist. Gayunpaman, ang pinakamahusay na inilatag ng mga plano ng mga daga at lalaki ay madalas na nagkakamali, kaya hindi naman naging baliw si Jackie. Napakatahimik ni Jackie at nakapagsalita ng napakaraming kakaibang bagay dahil nagtitiwala siya sa kanyang sariling talento at kakayahan. Isang ngiti ang pinakawala ni Jackie habang nakatingin kay Master Forest, "Maraming salamat sa mga papuri kanina. Mayroon din akong ganap na tiwala sa aking sarili. Ang Sky Peak Pavilion ay may mga mahuhusay na alchemist, ngunit hindi talaga sila para sa akin." Si Jackie ay hindi tulala. Siyempre, alam niya na ang mga naunang salita ni Master Forest ay para ipahiya siya, kaya nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon na lumaban. Galit na galit si Master Forest kaya nanginig ang buong katawan niya. Muntik na siyang bumagsak sa sahig ng mga sandaling iyon, pero buti na lang at nasa tabi niya si Bradley at inabot niya ito para tulungan ang umuugong na lalaki. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagbago ng kaunti ang ekspresyon ni Bradley. Mula nang ipahayag ni Jackie ang kanyang mga resulta, biglang nagkaroon ng matalim na ekspresyon ang mukha ni Bradley habang nakatitig sa condensing card ni Jackie. Matapos mapatatag ni Master Forest ang kanyang sarili, sa wakas ay sinabi ni Bradley na kumpleto mo ang maraming napakahirap na pilron. Sanay ka talaga. Bakit mayroon ka pang 6th grade alchemist badge? Dapat ay naging alchemist ka na sa ika-7 baitang sa iyong mga kakayahan matagal na ang nakalipas. Bakit kailangan mong gawin iyon? Nakakunot ang noo ni Bradley habang sinasabi ang lahat ng iyon. Pakiramdam niya ay si Jackie ay isang taong nag-e-enjoy na manloko ng iba. Malinaw na may mga kasanayan si Jackie na higit pa sa isang regular na alchemist sa ika-7 baitang, kaya bakit mayroon pa rin siyang pang-6 na baitang alchemist na badge? Tumanggi si Bradley na maniwala na hindi ito sinasadya. Nakakunot ang noo ni Jackie na sumagot sa nagtatanong na tingin ni Bradley, "Hindi pa ako nakasali sa 7th grade alchemist test, kaya natural na wala akong badge. Ano ang kinalaman ng badge sa dibdib ko sa iba? Matagal na akong wala sa Phoenix Valley. Kahit ang mga taga Phoenix Valley ay hindi talaga ako kilala, kaya tigilan mo na ang pagtingin sa akin ng mapang-akusang tingin na iyon. Kung natalo ka, talo ka.
Tinatanggihan mo bang aminin ang pagkatalo mo? Kabanata 2658. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Bradley, lalo na ang huling pangungusap. Nagdulot ito ng pagbilis ng paghinga ni Bradley. Kahit na hindi siya isang taong masyadong emosyonal, palagi siyang inilalagay sa pedestal ng iba sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga talento ay nalampasan ng napakaraming alchemist na hindi siya naniniwala na siya ay matatalo sa sinuman. Kaya naman, nang kutsain siya ng ganoon ni Jackie pagkatapos niya matalo kay Jackie, bigla siyang nawala sa katinoan. Naninigas ang bibig ni Bradley, sa unang yugto pa lang ng tournament. May dalawa pang yugto. Huwag mong isiping matatalo mo ako mamaya dahil lang natalo mo ako ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Jackie habang casual na sinabi, kung gayon ay maghintay tayo at tingnan, sa palagay ko ay hindi ka ganoon kagaling. Sinadya ni Jackie na pukawin si Bradley. Kung tutuusin, kanina pa siya nagalit, kaya tama lang na medyo nailabas niya ang kanyang mga frustrations. Ang mga salita ni Bradley kanina ay karaniwang nag-aalok ng kanyang sarili kay Jackie sa isang pilak na pinggan. Siya ay nagalit na, at si Bradley ay tumingin at kinausap siya sa paraang paratang. Nakalimutan na ni Elder Maurice kung gaano siya nagalit kanina. Agad siyang naglakad papunta kay Jackie. Inabot niya at kinuha ang condensing card ni Jackie at tiningnan ito bago nagulat na sinabi, na kumpleto mo ang kalahati ng mas madali at kalahati ng mas mahirap. Kahit na ang pinakamahusay sa ikapitong baitang alchemist ay hindi magagawa ang ginawa mo. Pagkatapos sabihin niyon, emosyonal na tinapik ni Elder Maurice ang balikat ni Jackie. Dahil sa limitasyon ng edad, lahat sila ay wala pa rin sa antas ng pagiging pinakamataas ng mga alchemist sa ikapitong baitang. Pagkatapos ng lahat, ang pagtayo sa tuktok na iyon ay nangangahulugan na sila ay isang lapad lamang ng buhok mula sa pagiging isang ikawalong baitang alchemist. Ang isang alchemist sa ikawalong baitang ay kumakatawan sa isang alchemist na nasa landas na upang maging isang master. Ang isang ikawalong baitang alchemist ay hindi kapani-pani walang igagalang kahit na sa panloob na rehiyon ng Middle Province. Ang mga tabletang pangwalong baitang ay maaari pang i-auction para sa magandang presyo. Ang landas na itinakda ni Jackie para sa kanyang sarili noong una ay ang maging isang ikawalong baitang alchemist bago ang patuloy na pagpino ng mga table tasks para i-auction. Kukuha siya ng kahit anong dami ng spirit crystals na makukuha niya. Pagkatapos ng lahat, kailangan ni Jackie ng napakarami sa kanila. Sa mata ni Jackie, ang pagiging isang ikawalong baitang alchemist ay isang panimulang punto lamang. Kung tutuusin, hinigop niya ang mga alaala ng sinaunang mandirigmang iyon. Kahit na ang mga alchemist sa ikasyam na baitang ay wala sa kanya. Ang mga salita ni Jackie ay lubos na ikinagalit ni Bradley. Ang personalidad ni Bradley ay dapat na isang hindi kapani-pani walang kalmado. Gayunpaman, kahit na nainsulto siya noon, hindi ito naging kasing diin gaya ng pagtingin ni Jackie sa kanya. Higit pa rito, hindi niya naramdaman ang ganoong uri ng pakiramdam na patuloy na kumukulo sa kanyang puso, tulad ng maraming beses na naranasan ni Jackie noon. Naging sanhi ito ng labis na paghihirap ni Bradley na ang kanyang paghinga ay mali-mali. Kumunat ang noo ni Mr. Forrest, ayos lang, first stage pa lang ito ng tournament. May natitira pang dalawang yugto. Kahit nanalo ka sa unang yugto, hindi ibig sabihin na mananalo ka sa dalawa pang yugto. Ang aming mga alchemist ay bahagyang mas mababa sa iyo. Kung bibigyan mo sila ng ilang oras, talagang malalampasan ka nila. Kabanata 2659. Hindi natiis ni Master Forrest na tumingin lamang habang patuloy na nagagalit si Bradley kay Jackie. Kung tutuusin, kailangan pa rin nila si Bradley para tulungan silang hilahin pabalik sa nalalabing bahagi ng torneo. Gayunpaman, sa pagtingin sa nangyari kanina, ang dalawa pang pangyayari ay hindi masyadong maganda para sa kanila. Gayunpaman, hindi niya kayang ibigay ang lahat ng pag-asa. Bago ayusin ang torneo, ipinangako ni Master Forrest sa iba pang matatanda na tiyak na mananalo ang Sky Peak Pavilion. Pagkatapos ng lahat, si Bradley ang kanilang assassin, at si Master Maurice ay tumingin sa kung ano ang nangyayari sa loob ng Phoenix Valley. Nahulaan na niya na malabong lilito ang mga alchemist mula sa Inner Valley. Ito ay tiyak na mga alchemist mula sa panlabas na lambak. Ang pagkakaiba sa talento sa pagitan ng dalawang lambak ay gabi at araw, hindi sila maihahambing sa lahat. Hanggat ang mga alchemist na dumating ay mula sa panlabas na lambak, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Isang kabuuan ng tatlo ang dumating, ngunit wala sa kanila ang tila partikular na malakas. Natuloy ito gaya ng pinlano, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang trompeta ay ginawang gawa-gawa ng kanila. Si Jackie ay isang hindi kapani-pani walang maitim na kabayo na nahuli sa lahat. Sa sandaling iyon, lubusan ng kinasusuklaman ni Master Forrest si Jackie. Kung wala si Jackie, talagang hindi siya matatalo sa tournament na ito.
Lahat ng magagandang pangarap niya kanina ay nasira nang ipahayag ni Jackie ang sarili niyang resulta. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, nakakatuwa kung paano sinusubukan ni Master Forrest na protektahan ang kanyang gintong gansa. Sa pag-iisip tungkol sa mga mapanuksong salita ni Master Forrest kanina, nagpasya si Jackie na hindi na lang niya sila pakakawalan at pinabulaanan, hindi ko alam kung sasang-ayon ako dyan. Halatang mag-improve siya kung bibigyan mo siya ng oras, pero sinasabi mo bang hindi na lang ako mag-i-improve? Kahit anong pag-improve niya, mananatili lang ako. Hindi mo ba naisip na nakakatawa iyon? Nagdilim ang mukha ni Master Forrest habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Si Elder Maurice ay hindi kapani-pani walang natuwa doon. Lahat ng galit na naipon niya kanina ay nawala sa isang iglap, at tuluyang bumawi ang kanyang kalooban. Gayunpaman, si Master Forrest ay hindi isang taong alam lamang kung paano itapon ang kanyang init ng ulo. Malinaw niyang alam na walang dahilan para ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Jackie, tulad ng kung paano niya pinilit si Elder Maurice sa isang sulok kanina. Siya ay nasa posisyon ng lubos na kalamangan, kahit na magsalita si Elder Maurice, pagtatawanan lamang siya. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon, at siya na ngayon ang taong pinapahiya. Huminga ng malalim si Master Forrest, bilang paghahanda para sa ikalawang pagsusulit, bibigyan ka namin ng isang oras na pahinga. Sa isang oras, magpapatuloy ang pangalawang bahagi. Ipapahayag ko ang mga patakaran pagkatapos. Pagkatapos noon, malamig na umupo muli si Master Forrest. Napataas ang isang kilay ni Jackie, siguradong makikita siyang masyadong matigas ang ulo kung ipipilit niyang ipagpatuloy ang pangungutya kay Master Forrest. Siguradong pipigilan din siya ni Elder Maurice. Kung tutuusin, hindi naman sila magkaaway. Napaawang ang mga labi ni Jackie sa pag-aatubili niyang tumigil. Dahil may isang oras silang magpahinga, natural na hindi siya mag-aaksaya ng oras sa mga galing Sky Peak Pavilion. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isang sulok ng hall. Gusto niyang humanap ng mapagpahingahan sandali. Sa pagkakataong iyon, si Jackie ang nasa gitna nilang lima. Saan man siya pumunta, sumunod si Elder Maurice at ang iba pa. Nakahanap silang lima ng tahimik na lugar na malayo sa gitna. Si Elder Maurice ay may napakasayang ekspresyon sa kanyang mukha. Para siyang nakakita ng liwanag sa dilim. Hindi gaanong naiiba si Mr. Zane at pakiramdam niya ay si Jackie ang kanyang maswerteng bituin. Kabanata 2660. Kung ikukumpara sa excitement ng dalawa, mas mababa ang profile ni na Claude at Benedict. Nakayuko silang dalawa ng sandaling iyon, walang lakas ng loob na magsalita. Kung tutuusin, ininsulto na nila si Jackie noon, at ang mga salitang sinabi nila ay hindi kapani-pani walang malupit. Anong nangyari? Bakit hindi ako pinahiya? Biglang sabi ni Jackie kay Claude dahilan para tumigas si Claude. Akala niya ay papakawalan siya ni Jackie kapag hindi siya nagsalita, kaya natigilan siya sa biglaang tanong ni Jackie. Kung noon lang, hindi na sana mag-aksaya si Jackie ng oras sa kanila. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nagsimulang bumuo ng isang paniniwala. Ang mas maraming pagkakataon na ibinigay niya sa iba, mas susubukan nilang tumawid sa linya. Sa kanyang isipan, palaging lumilitaw ang mapanghamak na ugali ni Claude. Si Claude ay patuloy na kumikilos na parang may mataas na moralidad at patuloy na sinisikap na sisihin si Jackie sa bawat maliit na bagay na labis na ikinainis ni Jackie. Bahagyang umubo si Claude, talagang hindi ka napahiya. Hindi namin inaasahan na ganoon kagaling. Kahit si Bradley ay hindi katugma sa iyo. Isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie nang magsimula siyang magtaas ng boses, huwag laging subukang husgahan ang iba ayon sa sarili mong pamantayan. Paulit-ulit ko yan dati, pero binaliwala mo. Hindi mo ako hinuhusgahan para sa Phoenix Valley, ngunit para sa iyong personal na kasiyahan. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na manatili sa Phoenix Valley. Sobra na talaga si Jackie sa mga sinabi niya. Biglang tumangala si Claude kay Jackie na nanlalaki ang mga mata. Tumingin lang si Jackie sa likod na may malamig na ngiti. Si Claude ay nagplano na tahimik na tanggapin. Lahat dahil talagang pambihira si Jackie. Sa mga resulta ni Jackie, siguradong malaki ang gagantimpalaan niya kapag nakabalik siya sa Phoenix Valley. Pagkatapos, tataas si Jackie sa mga ranggo. Ang pagiging tinanggap sa panloob na lambak ay isang kaganapan. Hindi alam ni Claude kung anong uri ng mga espesyal na karapatan mayroon ang panloob na lambak, ngunit sino man ang magsasabi sa iyo na ang panloob na lambak ay ang ubod ng Phoenix Valley. Hanggat pumasok si Jackie sa Inner Valley, napakadali ni Jackie na haharapin si Claude sa sandaling magkaroon ng sapat na kapangyarihan si Jackie. Kaya naman hindi binalak ni Claude na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Jackie. Kailangan man siyang bastyusan ni Jackie, binalak niyang umarte na parang bingi. Gayunpaman, malinaw na banta kay Claude ang mga sinabi ni Jackie. Sinabi ni Jackie na hindi siya karapat-dapat na magpatuloy sa pananatili sa Phoenix Valley, kaya nagpaplano ba si Jackie na patulsikan siya?
Sa pagtingin sa hindi natitinag na titig ni Jackie, naramdaman ni Claude na mas may posibilidad. Nagsimula siyang huminga ng mas mabilis. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ako karapat-dapat na manatili sa Phoenix Valley? Hindi ikaw ang gumagawa ng desisyon na iyon. Tinatakot mo ako ngayon din. Pang-uuyam ni Jackie sa mahinang boses, wala naman akong balak na takutin ka dahil hindi mo ako karapat-dapat na gawin iyon. Hindi ko alam kung bingi ka, pero hindi ba sinabi ko na sa iyo kung bakit hindi ka karapat-dapat na manatili sa Phoenix Valley? Ang isang taong makasarili tulad mo ay malamang na walang pakialam sa reputasyon ng lambak. Nakipagtulungan ka sa mga tagalabas para insultuhan ako. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa Phoenix Valley. Natakot si Claude dahil doon. Mukhang hindi naman nagbibiro si Jackie. Sa sandaling bumalik si Jackie at sinabi sa lahat kung ano ang nangyari, hindi na makakaalis si Claude. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.